Welcome sa ating reaction and commentary channel. Alamin natin ang 15 senador na pumirma sa draft resolution para kondinahin ang pambabastos at pagbabanta ng Chinese Embassy sa ating mga government official. At alamin din natin kung sino-sino po ang mga hindi pumirma doon. Para po sa konteksto nating reaction video, panoorin po natin to. Let's do this. 15 senador ang pumirma sa draft ng resolusyong kumokondena sa Chinese Embassy dahil sa tila banta nito sa mga opisyal ng gobyerno na kritikal sa agresibong aksyon ng China sa West Philippine Sea. Malaking kudos po dito po sa 15 senador po na to. Kayo po ay tunay na Pilipino at pinaglalaban nyo po ang ating bansa. Hindi na po usapin to ng kung anong kulay, kung pink, green, blue, rainbow, kung ano man yan. Ang usapin po dito ay kung ikaw ay Pilipino. Ito po mga senador po natin na to, ito po ay mga tunay na Pilipino at talaga pong pinagtatanggol po ang ating bansa. Nakita nyo na po yung mga pangalan nila, tandaan nyo pong mabuti na sila po ang mga senador natin na tumindig para ilaban po tayo at talaga pong kondenahin ng pambabastos na yan ng mga Chinese Embassy na yan. Dapat suportahan din po natin sila. Sa resolusyon, nanawagan ng Senado sa Department of Foreign Affairs na magkasa ng mga hakbang pandiplomatiko para itaguyod ang dignidad ng Pilipinas at tiyaking ang relasyon nito sa iba pang estado ay ayon sa international law. We condemn the statements of the Chinese embassy that are, we believe, inconsistent with diplomacy and international law. Tama. Sa gitna ng pagtalakay para dyan, nirepost pa ng embahada ang larawan ng mga senador na sumusuporta sa resolusyon na unang ipinost ni Tariela na ani Ontiveros. Tila tinuyapang gaya-gaya lang sila sa isa't isa. Git ni Ontiveros, bastos at walang paggalang ang embahada ng China kaya dapat i-adopt ang resolusyon. Real talk, no? Sobrang bastos po yan. First time pong ginawa yan, no, ng isang embahada na talaga pong hindi po nire-respeto ang ating batas, hindi nire-respeto ang ating government official, at hindi nire-respeto ang ating soberanya. Alam niyo na po yung China. At yun nga po, lumalabag po sila sa Vienna Convention na dapat po sila po ay rumespeto sa batas ng bansang kinaroroonan nila dahil sila po ay bisita lang sa atin. Alam niyo na po yan, nagawa na natin ng reaction video. Pero po nakikita po talaga natin dito na maigting talaga ang talagang pambabastos ng China sa atin. Dahil nga lang po dito po sa Chinese Embassy ay ginaganyan-ganyan po tayo. Pati po ang ating mga government official. Diba? Tinatarantado na nga tayo sa West Philippine Sea. Pati po dito sa ating gobyerno mismo ay tinatarantado tayo. Kaya sobrang kudos po sa mga 15 senador po na to na tumindig para po ilaban po ang ating bayan. Pero git ni Minority Leader Senator Alan Peter Cayetano, mas mainam na magkaroon ng pagdinig ukol dito. May mga mungkahi ring ideklarang persona non grata ang mga opisyal ng embahada, pero di rin lumusot. Nasuspinde lang ang pagtalakay sa resolusyon. Tanging Senador Jinggoy Estrada lang ang minority senator na pumirma. Mga kababayan ko, tandaan nyo po ang mga pagbumuka ng mga hindi po pumirma na yan, no? Nakikita nyo po yan. Ngayon po natin nakikita yung mga meron po talagang adhikain o may pangsariling interest. Kaya kung gusto nyo na talaga pong masakop po tayo ng China o mahawakan tayo ng China, ay tangahan nyo pa, no? Mas tangahan nyo pa sa 2028 o sa susunod na eleksyon. Kasi po, alam nyo, ang tanga, wala pong gamot yan. Pero po, ang bobo, may gamot. Mag-aral ka lang, di ba? Tatalino ka eh. Pero ang tanga, wala pong gamot yan. No? Tandaan nyo po yung mga pagmumukha ng mga yan, kung ikaw ay makapilipino, yung 8, no? Yung 8 na yan, na hindi pumirma. Kitang-kita po ang kanilang tunay na adhikain o talaga pong hindi po makabayan. Kaya sana talinuhan nyo naman po, no? Talinuhan nyo naman sa susunod na eleksyon. 'Di ba? Kasi ganito po ang nangyayari sa ating bansa. No, hindi na po talaga usap to ng kung anong kulay eh. Kung ikaw ay Pilipino at may pagmamahal ka sa sarili mong bayan, yung dugo mo na nananalaytay ay Pilipino, dapat alam mo na 'yan. 'Di ba? Hindi na dapat na sabihan pa kayo kung anong dapat gawin. Kasi unang-una, alam niyo naman po ang ginagawa sa atin ng China mulat sa pool. Wala po silang ginawang maganda sa atin. Binuburi tayo sa ating sariling EEC. Hanggang ngayon, pati po sa ating gobyerno ay pinapasok na po nila. Gusto na po nila taga-mahawakan. Kaya sana, please lang talinuhan nyo sa susunod na eleksyon. Pero sabi ng isa sa mga hindi pumirma, bago nito ay binatikos na ng ilang senador ang embahada ng China sa Pilipinas sa banta nitong pagpapayarin ang mga opisyal ng Pilipinas na nanguudyok laban sa China. Grabe, no? Talagang pagbabanta, no? Pagbabayarin daw ang pag-uudyok sa paglaban sa China. Di ba? Napakakapal na mukha nitong Chinese, na to, no? Foreign, na to sa atin dyan sa embassy natin, no? Sobrang pambabastos po to. Hindi na po pwede to. Kumbaga, mahiya naman tayo sa ating mga bayani. Di ba? Na
nagbubuwis ng buhay para ilaban ang inang bayan. Tapos yung mga hindi pumirma na yun, nakita niyo naman po kasi ni mga mukha nun. Diba? May gana na talagang hindi sila pumirma. Bakit hindi ka pipirma? Kumbaga nilalapastangan na ang ating inang bayan, nilalapastangan na kayo dyan sa Senado. Yung mga kasama nyo sa Senado. Tapos ganun yung gagawin nyo. We are told that criticizing a foreign head of state is completely unacceptable. If you do not like how democracy works in this country, then you are free to leave the Philippines. Yes! Get the out. Real talk. Layas. This is our house. Tama. Hindi sila ang boss natin Tama. at tayo ay mga tau-tauhan lang nila. Real talk po yun, di ba? Kaya po sana sa mga kababayan ko, no, lalo sa mga makakapanood po nitong ating reaction and commentary channel na to. At syempre sa mga subscribers ko, please lang po, please lang, talinuhan nyo, no? Talinuhan nyo sa susunod na eleksyon. Tayo po ang may kapangyarihan sa susunod na eleksyon. Wala po sila magagawa kung sino ang ihahalal natin. Please lang. At dun po sa mga pro-China po, no, na mga audience ko po dito, masaktan na po kayo. Pero kung nakikinabang man kayo ngayon sa China, hanggang ngayon lang po yan. Sa susunod, kapag sila po ang naghari sa atin, naging probinsya na nga tayo ng China, halimbawa, wag naman sana, tayo rin po ang mahirapan, lalong-lalo na po kayo. Kaya nga po na-invento yung salitang nasa huli ang pagsisisi. Wag nyo na pong pangarapin yun. Dahil alam nyo naman po, kahit mag-research po kayo sa internet kung paano nagpalakad ng isang bansa ang China, mawawala po lahat sa atin. Mawawalan tayo ng freedom of speech, freedom of expression, sa freedom sa lahat ng bagay. Hawak po nila lahat yun, kontrolado nila. Gusto nyo ba yun? Kita nyo naman ngayon pa lang hindi pa tayo hawak talaga totally ng China, minamanduhan na po tayo. Di ba? Maging matalino po tayo. Nauna nang ipinagtanggol ni Senadora Risa Ontiveros si Philippine Coast Guard spokesperson on the West Philippine Sea, J. Tariela. Ito po talaga ang pinakamatinding alas natin dyan sa West Philippine Sea, itong si Commodore Tariela. Siya po talaga, no, isang napakatinding asset po natin yan si Commodore Tariela. Kaya dapat po nating suportahan itong si Commodore Tariela. Dahil tama po ang kanyang ginagawa. Nagawa na rin po natin ng reaction video kung bakit, di ba, pinag-iinitan talaga itong si Commodore Tariela. Mag-backtrack na lang po kayo sa aking reaction video. Napaka-husay po nito ni Commodore Tariela. Talaga pong lahat po ng kanyang ipinahahayag, may resibo, may timestamp, talagang walang fake news. Kumbaga talagang legit na legit transparency. Yung transparency po ang pumapatay sa China. Yun po ang ginagawa ni Commodore Tariela. Kaya dapat po natin suportahan ang kapwa natin Pilipino. Ito po si Commodore Tariela. Kasi nilalahad yan lang po ang katotohanan na ginagawa sa atin ng China. Veros, si Philippine Coast Guard spokesperson on the West Philippine Sea, J. Tariela. Pero sinundan niya ng anyay tila sistematikong pag-atake sa kanya sa social media ng gobyerno ng China. We are in a democracy. Tama. Ang freedom of speech ay hindi lisensya para sa representante ng isang dayuhang bansa na manghimasok, manakot at mambastos sa mga Pilipino dito. Even the Chinese Foreign Ministry spokesperson, Guo Jiakun, threatened Philippine officials on our very own soil. The embassy has clearly violated Article 41 of the Vienna Convention on Diplomatic Relations. Yun po yung sinasabi natin, di ba? Lumabag sila sa Vienna Convention, nakikialam po sila. Dapat hindi po sila ganun. Di ba? Lahat na lang po ay nilabag ng China. Nilabag ang international law, ang UNCLOS, ang ngayon po ito pong Vienna Convention. At bastos po talaga sila sa ating sariling bansa. Pero po tayong sariling batas na pinatutupad, hindi po nila kailangan tayong manduhan. Basta babantaan lang ng ganun-ganun lang. Nasa teritoryo natin yung Chinese Embassy. Diba? Wala silang patumanggalang na nambabastos sa ating mga government official. Sabi umano kay Minority Senator Rodante Marcoleta ng bagong Chinese ambassador sa kanilang pulong, sinagot lang ng embahada ang paggamit ni Tariela ng caricature ni Chinese President Xi Jinping. So, yun lang. Nang dahil lang dyan sa caricature na yan. Pero alam naman natin kaya nga talaga, di ba, dinidiktik to si Tariela, di ba? Kasi nga talaga, tinatalo sila ng transparency ni Tariela. Di ba? Yung propaganda nila, hindi umuubra dito kay Tariela. Kasi nga po, ang hinahayag po ni Commodore Tariela ay transparency. Talaga pong alam ng buong mundo kung anong totoong ginagawa ng China. Kaya kudos talaga po dito kay Commodore Tariela. Paggamit ni Tariela ng caricature ni Chinese President Xi Jinping. Siguro yun ay paalam natin sa paraan na hindi tayo makakagawa siguro ng lalo pang mas malaking pagkakamali na katulad po ng ginawa niya
Kailangan po bang gumamit pa siya ng mga cartoon caricatures? Pare-pareho tayong claimant. Grabe, no? Grabe yung pagtatanggol niya sa China. 'Di ba? Napakatindi po. Imbis na talagang, 'di ba, kung talagang ikaw ay Pilipino, 'di ba? Alam mo naman simulat sa pool kung anong ginagawa sa atin ng China, eh. 'Di ba? Dapat ang ipagtanggol mo yung ating kababayan na nagtatanggol sa ating bayan o sa ating EEC. Hindi yung tutulig sa mo pa siya nang dahil lang doon sa caricature na 'yon. Pero alam naman po natin kung bakit ganun talaga ang ginagawa, eh. Senator Marcoleta. Hindi po may iwasan nating isipin na talaga pong doon siya nakaanib sa side na 'yon. Sana naman ay pakaiwasan din natin yung gano'n sapagkat kung negative naman yung nakikita rin namin, hindi na naman po pwedeng hindi naman kami sumagot. Pag nambastos ka, babastusin ka rin talaga. Isa pa yan, no? Isa pa yan si ano. Ewan ko ba? Sumagot. Pag nambastos ka, babastusin ka rin talaga. Grabe po sila, no? Talaga pong ano. Alam ko pa, ito si Binoy, di ba? Ano yan, eh? Akala ko Bonifacio yung ano dyan, eh, yung datingan dyan, di ba? May pelikula pa siya, di ba? Pero talagang mas tinutulig sa nila si Tariela. Sa dami-dami, libong ginawa ng China sa atin na malulupit, di ba? May naputulan ng daliri, lahat-lahat na paulit-ulit na nga tayo, di ba? Binabangga, water cannon, lahat-lahat na. Ganto yung ginagawa nila ngayon. Ipinagtatanggol nila ang China. Sobrang maling-mali. Pero alam na nga po natin kung bakit ganon. Tila nyo naman tong larawan na to. Oh, ayan. Ayan po yung mga ebidensya. Bakit may ganyan? Kaya alam na po natin. Oh, ayan po, napakalinaw. Di ba? May matinding ugnayan talaga sila sa China. Oh, ito pang isa. Talagang pinagmamalaki pa nila yung kanilang ginagawa na yan. 'Di ba? Habang ang ilang mga senador natin at mga kongresista ay talaga pong lumalaban dito sa mapanakop na China at sa pambabastos sa ating gobyerno. Ito sinusuportahan nila yung hinayupak na chekwang yan. Ano? Inaantay ko na lang din yung kay Robin. Malamang may lumabasing picture na kasama ni Robin to. 'Di ba? At yung iba pa pong mga hindi pumirma. No, tandaan niyo po yung mga pagmumukha ng mga yan. Kasi sa susunod na eleksyon, sana naman po talaga, no, magising po kayo. Wala pong magandang ginawa sa atin ng China. Pinahihirapan po tayo ng China. Pati po ngayon, ang ating gobyerno ngayon ay minamanduhan na rin. Please lang, talinuhan nyo naman sa susunod na eleksyon. Ano pa bang kailangan naming sabihin dito sa internet? Kami pong mga content creator, influencer po dito, na Pilipino, no, na baka Pilipino, ay ilang ulit na namin kayong nire-remind. Huwag nyo nang tangahan sa eleksyon. Diba? Tayo ang may kapangyarihan. Ipakita natin na Pilipino tayo. Iparamdam natin na Pilipino tayo. Na hindi tayo hahalik sa puwet ng bansang nanghaharas sa atin, nananakit sa atin, na nambabastos sa atin, na wala namang ginawang maganda sa atin mulat sa pool. Tandaan nyo yan. Kami sumagot. Pag nambastos ka, babastusin ka rin talaga. Ang tawag ko po dyan, Mr. President, sa ugali ng Chinese government, gaslighting. Tama. Sila na nga ang gumagawa ng mali. Mamasamain pa nila kapag pinuna ng ating panig, ng ating gobyerno, tayo pa ang may kasalanan. Sabi ni Tariela, ang pag-atake sa mga senador ng mga foreign diplomats ay hindi lang pag-atake sa Senado, kundi hamon sa ating soberanya at sa sambayanang Pilipino. Tama yung sinasabi na yan si Commodore. Sobrang talagang husay nito ni Commodore Tariela, no? Diba lahat po kasi talaga ginagawa na po talaga nila, eh. Lahat po yan, hagip na po lahat yan. Hindi lang sa soberanya natin, sa mismong Pilipinas na, diba? Kasi kung talagang Pilipino ka, walang kulay-kulay yan, eh. Kay DDS ka, kay BBM ka, kay Pink ka, kay Rainbow ka, kay Dilaw ka. Ang ilalaban mo yung bansa natin. Pero marami talaga dito na talagang ewan natin kung bakit ganun yung mga ginawa nila, no? Kaya upulitin ko na naman sa inyo mga kababayan ko, talinuhan na po natin sa susunod na eleksyon, di ba? Kasi wala po talagang magandang ginawa tong China sa atin. Kundi hamon sa ating soberanya at sa sambayanang Pilipino. Sa Kamara ay may mga naghain din ng resolusyon para hikayatin ng DFA na gumawa ng mas malakas at matapang na aksyon sa gitna ng mga pahayag ng Chinese Embassy laban sa mga government officials. Na dapat may filing na of diplomatic protest. Yes. Hindi ko po alam kung there has been formal filing of diplomatic protest, pwede rin i-consider yung pagde-declare as persona non grata. Dapat i-persona non grata na yan. 'Di ba? Tama din dito si Leila de Lima. 'Di ba? At kudos nga sa kanila doon nasa Congress din na talaga pong pumapalag po dito sa China.
Malaking kudos po talaga. Basta po lumaban dito sa China, kudos. Kasi wala naman po tayo talaga maisip na ginawang maganda ng China sa atin. Paulit-ulit ko na pong sinasabi sa inyo, pati po gobyerno na po natin panakikialaman na. Pati po tayo mga ordinary mamamayan, binantaan din ng China. Na wag din daw tayo magpahayag ng laban sa kanilang leader, sa kanilang bansa. Wag daw tayo magpakalat ng fake news. Samantalang sila yung fake news, di ba? Wala pong fake news sa atin, sa mga Pilipino. At nakikita po natin talaga dito ngayon sa mga senador natin kung sino ang meron may personal o may mga pang-individual lang na adhikain na hindi inilalaban ng kapwa Pilipino ang ating bansang Pilipinas. Di ba po? Yung nag-i-issue ng mga ganyan na mga statements na abnormal under existing diplomatic norms. Tama. Para sa GMA, Ayun lang po, no? Magkomento ka. Grabe to po to, no? At tandaan nyo po lahat po nung 15 senador na talaga pong lumalaban po dyan sa Chinese embassy na yan, na bastos. At yung mga hindi po pumirma, yun ang mas tandaan nyo. Ipakita ko ulit sa inyo kung sino-sino yung mga hindi pumirma. Ayan, yan po yung mga para ma-remind kayo kung sino-sino yung mga hindi pumirma. Para po ma-remind kayo sa susunod na eleksyon kung sino ba dapat ang mga dapat ihalal natin. Na talaga pong sumusuporta at nagpoprotekta at lumalaban sa mga mapanakop na China na yan. Dapat pong isipin po natin ang ating future, lalo po na future ng ating mga anak, na hindi po dapat tayo mahawakan ng China. Kung nakaabot ka hanggang dito, huwag mo kadilimutan mag-subscribe. Like ka na rin kung gusto mo ating reaction video. Until next time, God bless and peace out. Bye.